There was no marriage between you and Charlene. Kinumbisi ko siya na ipaanal yung kasal nila ni Charlene. Parang hindi niya nagustuhan yung idea eh. I think mas mabuti kung manggaling mismo kay Charlene. Nagkita kami ng mother-in-law mo yesterday. Hindi ka ba niya inaway? Si Raymond, malak na niya ipaanal ang kasal niya. What? Sumugod dito si Charlene, hinahanap si Raymond. Sabi na baka narinig niya yung tungkol sa annulment. Pero mukhang susugod dyan si Charlene, ha? Okay lang yung tita, handa na ako. Ewan ko na lang kung kaya pang lagpasan ng relasyon nila ang dagok na to. Charlene, bakit ka nandito? Sige, isasampal ko sa'yo yung katotohanan. Ayaw sana kitang saktan, pero malalaman mo din naman. Kasagutan kami ni Princess kagabi. Mahirap talaga yung basta lang aalis at iwanan lahat ng mga bagay na nakasanayan na niya. Marami siyang gustong malaman tungkol sa akin, pati kay Divina. Mas kaawa-awa siya kung ipagkakait mo ang totoo. Sinaktan mo din ako nung inagaw pa sa akin si Raymond. Pinagbawi ko lang siya sa'yo. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Tama niya! Tama niya! Talaga nagpapadala ka sa babaeng ko? Hindi ito mangyayari kung di mo ako sinukuan. Hindi ko binasura yung relasyon natin. Kung ayaw mo na sa akin, sa pamilya natin, fine! Anong sinasabi mo? Ako na magpa-file ng annulment. Nabuksan ko na yung phone. Kinalikot ko yung mga old messages. Tapos hinahanap ko yung exact date kung kailan kinidnap si Davey. May isang particular message na sobrang kaduda-duda talaga. Walang kidnapping na nangyari. Gagamitin natin itong cellphone na to, tapos i-message natin. Magpapanggap ka na ikaw yung lalaki may-ari ng van? Tatakutin natin siya. Nakikipagkita tayo. Para ma-expose na siya. Asan ka? Dala ko na yung pera. Charlene, okay ka na ba? Sobrang sama nila. Mother-in-law ko, si Raymond, at yung babaeng yun. Pakiramdam ko pinagkakaisahan nila ako. Tama na, Charlene. Baka makasama sa'yo yan. Bababoy nila, Adrian. Yung unang nangyari, pwede ko pang sabihin na pagkakamali yun eh. Pero yung pangalawa, nananadya talaga sila. Ginusto nila talaga to. Talagang paninindigan ni Raymond yung pang-aapit sa babaeng yun. Wala ka nang magagawa kung ayaw na talaga sa'yo ni Raymond. Hindi ako papayag na matatapos na lang ang lahat ng ganito. Gaganti ako, Adrian. Hindi lang annulment ang gusto kong kaso sa kanila. Charlene, Please, tulungan mo ako magsampa ng kaso laban sa kanila. Ipapakulong ko sila. Ano ba? Ba't di ka nagsasalita? Asan ka? Hello? Asan ka? Nasaan ka? Sira ulo to ah. Si Ma'am Jenny ngayon kasabot. Sama niya. Teka lang, Princess. Teka lang. Saan ka pupunta? Gusto ko lang malaman kung bakit yan ginawa sa amin ni Kuya Pusoy. Anong kasalanan namin sa kanya? Munti ka nang masira yung buhay namin ni Kuya Pusoy dahil sa ginawa niya. Teka, Princess. Hindi natin siya pwedeng kausapin. Kasi hindi rin naman magsasalita yan. Malalaman lang yan, sinetat natin siya. Princess, tama si Justin. Pag nalaman nilang may alam tayo, baka makapag-isip sila ng parang para tumakas. Anong gagawin natin? Umalis na lang muna tayo. Pag-isipan muna natin kung anong dapat natin gawin. Kung anong susunod natin gagawin. Taka na. Mamaya mahuli pa tayo. Tara. Napakasakit ng ginawa nila sa akin. Naiintindihan kita, ate. Hindi ko rin naman gugustuhin na malagay sa impyerno yung buhay ko. Pero handa ka bang ihabla sila? Baka naman nadadala ka lang sa galit mo. Ate, kapag dinimanda mo ng concubinage si Kuya Raymond at Divina, pareha silang makukulong. Tama ka naman eh. Alam ko yung anak ko yung maapektuhan sa gagawin ko, pero anong gagawin ko? Anong klaseng babae ako kung hahayaan ko na lang silang apak-apakan ako at bastusin? Komplikado yung gagawin mo.
Pwede ka nilang balikan. Pwede ka nilang baliktarin na ikaw una naging unfaithful. Ate, makakaladkad ka sa kahihiyan. Gusto mo ba yun? Hindi pa ba, Mimi? Kapag minahal mo yung tao at pinagkatiwalaan mo at pinagtaksilan ka, hindi lang sugat ng puso ang dapat mong harapin, pati sugat ng pagkatao. Hirap na hirap akong tumingin sa sarili ko sa salamin. Tinatanong ko, bakit nagawa to ni Raymond sa akin? Naging masama ba ako asawa? Saan ba ako nagkulang? Ate, I have to do something. Kailangan kong ipaglaban ang natitirang dignidad ng pagkatao ko. Kailangan maparusahan ang mga mananakit. Kailangan nilang magbayad and I don't care na kung mapupunta sila sa kulungan. Mabuti nga yun eh, dahil makukuha ko yung anak ko. Maayos ko siya at hindi na siya ma-impluensya ng demonyong divina na yan. Oh, Raymond! I'm so glad to see you. Bakit naman ganyan ang ayos mo, iho? Saan ka ba natulog kagabi? Kina Divina. Oh, really? Nagkakamabutihan na kayo? Oh, what's wrong? Are you okay? I was just thinking, ano nalaman ni Charlene na nakidivina ako? Sir. Pupunta po kasi dito si Ma'am Charlene. Teka, nakita mo, nagkausap kayo? Ako, ikaw talaga. Siguro ikaw nagsabi, no? Nandun natulog si Sir Raymond mo kina Divina, no? Napaka-chismosa mo talaga. Ma'am, hindi naman po kami nagkausap. Sinungaling! Pumasok ka nga doon sa banyo, maglinis ka ng banyo bago ka sabunin yung bibig mo. Sige na, sabat ka ng sabat. Yun naman. Ma, wait. Wait, ma. Nagpunta si Charlene dito? Siguro kakausapin ka tungkol sa annulment. Eh bakit? Sumugod ba si Charlene doon, kina Divina? Yeah. Kaya nga lalong lumala yung sitwasyon eh. Ang tama ka, ma. Naghamon na siya ng annulment. What? It's about time. Eh kung ayaw niya sa'yo, di let her go. Eh, hindi na naman kayong masaya eh, di ba? Yeah, but how about Libby? Iho, malaki na yung anak mo. I'm sure she'll understand. Pero hindi pa rin ako makakampante na mapunta si Charlene doon sa Adrian na yun. Ka ba naman? Pwede ba? Huwag mo na nga pinagsisiksikan yung sarili mo doon sa Charlene na yun. Read between the lines. Ayaw na sa'yo nung tao. So let her go. Let her be. You know what? There are some things in life na worth fighting for. But your marriage to Charlene, I'm sorry, not one of them.